po niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin niyo ang aking mga utos. Ayan. So, pasensya na kayo mga kapatid. So, ang may bibigay ko po na pamagat ay mahal mo ba ang Diyos? Amen. 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 Dapat mahal po natin ang Diyos. So, kung mahal natin ang Diyos, ayan, dapat ipakita natin. So, madaling magsabi na, I love you, Lord. Diba? Mahal na mahal kita, Lord. Ayan. Pero, kung wala naman itong gawa, useless din, diba? Ayan. So, kung totoong love mo si Lord, dapat ipakita mo. Ayan. Dapat may kalakip na gawa. So ngayon, mga kapatid, paano natin may papakita na mahal natin ang Diyos? Ngayon. Ayan. Ngayon na. Ayan. So, una po, ay matatagpuan po natin sa Juan 14:31. Yan. So, sa Juan 14:31. Juan 14:31, sabi po niya, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin nyo, ay hindi pala, sorry, saan pala? 31. Datapwat upang maalaman ng sanlibutan na ako'y umiibig sa Ama, at ayon sa kautusan ibinigay sa akin ng Ama, ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindig kayo at magsialis tayo rito. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ang maibibigay ko kung unang dapat nating ipakita sa ating Panginoon ay dapat may pagtupad o pagsunod sa kanyang mga utos. Amen? Amen. So, hindi natin mapapatunayan sa ating Panginoon na talagang love natin siya kung binabaliwala o sinusuway natin ang kanyang mga utos. Amen? So, at ang lahat ng mga utos na ito ay nakasaad sa Biblia. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay tinutupad niya ang utos ng ating Panginoon. So, ano po ba yung pinakamahalagang utos ng ating Panginoon? Alam niyo po ba yung mga kapatid? Yes. Ayan, so alam po nila. So, ang pinakamahalagang utos ng Panginoon ay ang pagsunod at ang pagmamahal sa Kanya. Ayan. At para mapatunayan talagang mahal natin ang Panginoon, dapat sumunod tayo sa Kanyang mga utos. Sa pagsunod sa mga utos ng Panginoon, isa rin halimbawa nito ay matatagpuan sa Marcos 16:15. Marcos 16:15. So, Marcos 16:15, sabi po niya, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. So, ibig sabihin nito mga kapatid, inuutos ng Diyos na ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao sa buong mundo. So, ako bilang mananampalataya, ayan, pinapakita ko ang pagmamahal ko sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. So, ano yon? So, may bibigay kong halimbawa nito ay gaya ng aking YouTube, di ba po ba mga kapatid? Amen. Ayan, so, sa aking YouTube channel, sa pamamagitan nito, lalo yung aking content na sharing God's Word, marami ang makakapanood at makakarinig ng mga banal na salita. Banal na salita ng Diyos. So, thank God. Kasi sa aking YouTube channel, ayan, marami na rin ang nagkakagusto nito. So, talagang nagpapasalamat ako sa ating
lalong-lalo na yung aking content na yun pag-share ng God's Word. So, nagpapasalamat din, marami din nagpapasalamat sa totoo lang kasi sabi nila, ayan, isa din itong paraan para makapakinig sila ng mga salita ng Diyos. So, lalo na sa mga taong palaging busy kahit linggo may pasok, yan. So, sabi nila, ginagawa nila, sinisearch daw niya yung aking YouTube channel. Ayan, para makapakinig daw sila ng mga salita ng Diyos. So, tunay na napakabuti ng Panginoon, di ba, mga kapatid? Kasi sa pamamagitan ng aking channel, malaki ang naitulong. Hindi lang sa akin, kundi syempre sa ating simbahan. Ayan, kasi hindi naman sa pagmamayabang, kasi yung ibang earnings ko dito, ayan, sinishare ko din sa ating para sa ating church building. Ayan, so talagang yun ang goal ko, mga kapatid, yung makapag-share din ako sa ating church para sa ating church building. So, at saka naniniwala ako na more blessings to come. Ayan, magpatuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. So, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. So, bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, may ipapakita din natin ang pagmamahal sa Kanya kung mahalin din natin ang ating mga kapatid. Ito ay makikita po natin sa 1 John 4:20. First John? First John. Verse 1. Unang Juan. Verse 1. Unang Juan. Oo, unang Juan. Ayan, 1 John. Ayan. 4:20. Ayan. So, sabi po niya sa verse 1, verse 20, kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ng kanyang nakikita, paanong nakaibig siya sa Diyos na hindi niya nakita? So, ibig sabihin nito, mga kapatid, kung makikita natin ang ating mga kapatid na nabibigatan sa kanilang mga problema o kaya may mga pangangailangan sila, ay tulungan din natin sila, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin na may gawa. Amen. So, dapat hindi lang basta natin ipanalangin sila. Kailangan na kundi i-share din natin yung ating mga blessing sa kanila. Lalo na kung marami kang blessing, dapat share your blessings. Ayan. So, tsaka naniwala ba kayo sa kasabihan na God's love the cheerful giver? Yes. Yun. Oo, dapat totoo yun. God's love the cheerful giver. So, gusto mo bang lalong pagpalain? Bakit? Gusto nyo bang lalong pagpalain? Yes. Oo, syempre, gusto natin pagpalain. So, dapat share your blessing. Ayan, maliit man o malaki, ayan, basta bukal sa ating mga puso, pagpapalain ka ni Lord. Ayan, so, ang Lord, may mga pangako sa atin kapag sumunod tayo sa Kanya at mahalin siya ng todo-todo. So, alam niyo ba yung mga pangako ni Lord? Ayan, so gusto nyo malaman, ayan, ito. Ano ba ang pinangako ng Diyos sa bawat isa na nagmamahal sa Kanya? So, ito po yung matatagpuan sa Exodus 20, verse 6. Ayan, so Exodus. So, sabi po niya sa Exodus 20, verse 6, at pinagpapakitaan ko ng
kanyang kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng kanyang mga utos. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ikaw ay pagpapalain. Pagpapalain tayo ni Lord kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Kanya. Ito ang Kanyang pangako. Lahat tayo, ito ay pangarap natin, di po ba? Yan, yung makaranas tayo ng pagpapala. At higit sa lahat ay ang pagpapala mula sa ating Panginoon. Yan, so kapag nakita ng Panginoon na tunay yung pagmamahal natin sa Kanya at pagsunod sa Kanya, ang ating henerasyon, dadalo yan, dadalo niya hanggang sa kaapu-apuhan. Pagpapala na pangako ng Diyos sa atin. Ang hinahanap lang ng Panginoon ay makita niya na tunay yung pagmamahal natin sa Kanya. So, dapat lahat ng Kanyang utos ay sundin natin. Hindi lang isa, dapat lahat. Ayan. At kaya pala gustong-gusto ng Panginoon na ibigin natin siya sapagkat idadaloy niya ang lumaragasang pagpapala sa ating buhay. Ayan. So, kaya lahat ng mga ginagawa natin, ayan, na pagsunod sa Panginoon, hindi ito binabaliwala ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa natin na pagsunod at paglilingkod sa Kanya, pagsasakripisyo, pagtitiis, pagpapagal, ay ibibigay at ibibigay ang buhay. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin dahil mahal natin ang Diyos. Ayan. So, in turn back mga kapatid, lahat ng binibigay natin sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, tayo'y Kanyang pagpapalain o i-bless hanggang sa ating kaapu-apuhan. Ayan. So, yun yung unang pangako ni Lord, yung tayo'y Kanyang pagpapalain. So, ang pangalawang pangako ng Diyos ay matatagpuan sa Deuteronomy 7 verse 9. So, sabi po sa Deuteronomy 7 verse 9, ayan, tatalastasin mo nga na ang Panginoon yung Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng tipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, at tumutupad ang Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salin lahi. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ipadaraman ng Diyos ang Kanyang tapat na pagmamahal sa bawat isang tunay na umiibig sa Kanya. At ito ang pangako ng Diyos sa atin. Isang halimbawa po dito ay ang buhay ni Abraham. Siguro alam po naman po natin yung buhay ni Abraham, di ba? Si Abraham po ay talagang tunay at sobrang tapat siya sa ating Panginoon. Kaya naman, mula sa kanyang henerasyon hanggang sa 1,000 lahi, sa kanyang kaapu-apuhan ay pinagpala siya ng Panginoon. Kaya ito ang talagang inaatake ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Ito ay ang tanggalin sa puso, sa isip ng kaaway na huwag maging tapat sa Panginoon. Huwag tayong huwag talagang magpadama ng pagmamahal sa Diyos. Na huwag maging masunurin sa utos ng Panginoon. Ginagawa ng unfaithful ang mga mananampalataya sapagkat ayaw ni Satanas na dumaloy ang pangako ng Diyos sa atin. So, ito po sa Nehemiah 1, verse 5, sabi po niya dito, at nagsabi, aking idinadalangin sa iyo, O Panginoon na Diyos, ang langit, na dakila at kakilakilabot na Diyos, na mag-iingat
ng tipan at kaawaan sa nagsisilpin sa Kanya at nangangailangan ng Kanyang mga utos. So, kapag tayo ay tapat na umiibig sa Diyos, ang Diyos mas lalong tapat sa atin. Kailangan lang na isa pamuhay o isagawa ang mga utos ng Panginoon. Dapat love natin si Lord with all our heart, ayan, with all our mind and our soul. Ayan. So, yan yung pangalawang pangako ng ating Panginoon. Bubuhos niya yung kanyang tapat na pagmamahal. So, yung pangatlo po na pangako ng Panginoon ay ipadarama niya sa atin ang kanyang pagkalinga o pag-care sa atin. Di po ba napakasarap sa ating buhay yung merong kumakalinga sa atin? Merong nangangalaga? Merong nag-aasikaso? Merong kaagad ang mga pangangailangan natin? Merong nag-iingat sa atin at ang pagkalinga sa atin, walang ibang makakapagbigay lahat ng mga yan, kundi ang ating Panginoon. So, si Lord lang ang makapagbibigay ng lahat ng mga yan. Siya ang the best na magkalinga at mangalaga sa bawat isang tapat na nagmamahal sa Kanya o sumusunod sa Kanyang mga kalooban. Sabi nga sa Deuteronomy 5:10, Deuteronomy 5:10, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, Deuteronomy 5:10, ipadarama daw ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Iparanas niya ang kanyang pagkalinga sa bawat umiibig at sumusunod sa kanyang mga utos. Yun ang pangako ng Diyos. Ang pinakamasarap na maranasan ay ang tunay na magmahal sa atin ng Diyos, na makapangyarihan sa lahat at kumakalinga. Di po ba? Grabe. Nagugulat at nagtataka na lang po tayo. Yung mga pangangailangan natin, God will provide. Amen. So, bakit po? Yan. Kasi, yung pangako ng Diyos, sabi po niya, kakalingain daw po tayo. Babantayan niya tayo. Kung ano-ano ang kailangan mo, ayan, ipro-provide ng ating Panginoon. Kapag minahal tayo ng Diyos, protektado din tayo ng Diyos. So, sabi po sa Isaiah 46:4, Isaiah 46:4, Isaiah 46:4, sabi po niya dito, at hanggang sa katandaan ay ako nga, at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita, aking ginawa at aking dadalhin, o aking dadalhin at aking ililigtas kita. So, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa atin. Kahit kuminsan hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung tayo ibibitaw sa paglingkod sa Panginoon, alam niyo po si Satanas, laging gagawa niyan. Laging gagawa sa ating buhay para hindi tayo magpatuloy na magmahal sa ating Panginoon. Sapagkat alam niya na merong nakahanda ang bawat isang tunay na nagmamahal sa Kanya, sa ating Panginoon. Ang susi lang ay patuloy na ipadama
ang tapat na pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi kayang baliwalain ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Yung ating pag-e-effort, yung pagsunod na bunga ng ating pagmamahal, sapagkat yan ay pangako ng Diyos. So, isa pa na pangako ng Diyos sa atin ay matatagpuan sa Deuteronomy 31 verse 8. So, ito po, Deuteronomy 31 verse 8. At ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya'y sa iyo, hindi kanya iiwan, hindi pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot ni manglupaypay. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ano man ang pagsubok o problema na dumating sa ating buhay, ang Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Basta, anong gawin natin mga kapatid? Ayan. Basta sumunod tayo sa kanyang mga utos at tapat na magmamahal sa kanya. So, yun po yung mga pangako ng Diyos sa atin. So, ito naman yung pangalawa. Pangalawa na paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. So ano yung unang paraan para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon? Ayan, di ba yung una yung pagsunod sa kanyang mga utos. So yung pangalawa po ay dapat maglaan din tayo ng time para sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Sabi nga nila, time is gold. Ayan. Ang oras ay mahalaga. So, kung mahal natin ang Diyos, maglaan tayo ng time para sa Kanya. Yes. Kung nakapaglalaan po tayo ng oras sa ibang tao, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kapitbahay, mga kapatid sa pananampalataya, dapat maglaan din tayo ng time para sa ating Panginoon. Kasi, diba? Kasi siya lang naman ang lumalang sa atin dito sa mundo. Binigyan niya tayo ng buhay. Mahal na mahal tayo ng Lord. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Amen. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya niya tayo nilalang dito sa mundo. So dapat, suklian din natin ng pagmamahal. Yung binigay niyang pagmamahal sa atin. Yan. So, sa pamamagitan ng paglalaan ng oras sa Kanya. So, isa pa na, magbibigay ako ng example dito ay yung matatagpuan po natin sa, sigurado alam na po na yan. Alam niyo po yun. Yun, yung Matthew 6:33. Ayan. So, matatagpuan po. Ayan, sa Matthew 6:33, alam na po natin lahat yon. Ayan, so, sa Matthew 6:33, sabi po niya, but seek ye first the kingdom of God, in His righteousness, in all these things shall be added unto you. So, may papakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos kung uunahin natin siya sa ating buhay. Kumbaga, dapat mas priority natin ang ating Panginoon. Lalong-lalo na sa araw ng linggo. Amen? Amen. Kung halimbawa, may naka-schedule na birthday, ayan, pagkain na naman. Binyag, o kasal, o kaya libing, dapat, hayaan muna natin yun. Yung mga event na yun, makapaghihintay. Ang gawin natin, unahin muna natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpunta sa church. Ito ang patunay na mahal natin siya. At alam niyo ba, mga kapatid, kung inuna natin ang Panginoon, may pangako din siya sa atin. Amen. So, at ito ay yung ipagkakaloob niya sa atin, ang ating mga pangangailangan. Ano ba yung mga pangangailangan natin? Shelter, Yan.
Ito po ay ito lang naman yung mga 3 basic needs. Ayan, yung food, shelter, tsaka clothing. Pero dapat, kung andito naman tayo sa church, dapat nakapokus ang ating puso't isipan sa ating Diyos. Hindi sa iba't ibang bagay. Kasi nalalaman ng Diyos kung bukal o taos sa puso ang paglilingkod natin sa Kanya. So para ibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan, ibigay natin ang ating puso't isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kung minsan andito tayo sa church, ayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi nila na physically present but mentally absent? Ayan, so meron time na lumilipad ang ating mga isip kung ano-anong iniisip natin, lalo na sa mga magulang na tulad ko. Ako, hindi 100%. Ayan. Iniisip natin kung ano yung inuluto natin sa parangalian. Basta may kanin at saka matis, ayos na yun. O kaya yung mga kabataan, pero wala namang kabataan dito. Mga kabataan, iniisip nila ang galaan. Amen? Tama po ba? Amen. Amen. So, para maipakita natin ang pagmamahal natin sa ating Diyos, dapat maglaan tayo ng oras para sa Kanya ng buong puso. Yan, hindi yung andito tayo, naglaan tayo ng oras sa Kanya, pero yung puso natin, iba naman, yung ating isipan. So, kailangan dapat buong puso. So, kung mahal natin ang Diyos, ito yung pangatlo. Kung mahal natin ang Diyos, dapat din, ano yun mga kapatid, may pagbabago. Ayan, may pagbabago sa ating buhay. Ito po ay matatagpuan sa 2 Corinto 5:17. Ayan, sa 2 Corinto 5:17, sabi po niya, kaya kung ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y bawang maging mga bago. Yan. So, ibig sabihin po nito mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Panginoon, dapat makita sa atin ang pagbabago sa ating buhay. Kung noon ay palaaway ka, dapat ngayon hindi na. Amen. Pagkos, ikaw na ngayon ay palakaibigan. Kung inaaway ka, hayaan mo lang siya. Huwag mo siyang pansinin. Huwag mo siyang patulan. Ang gawin mo, pakitaan mo siya ng mabuti. Pag nakasalubong mo, patiin mo siya. Ikaw na unang mag-greet sa kanya. Huwag mo nang antayin na siya kasi hindi mo siya maantay. Ikaw na lang ang unang gumawa ng aksyon. So, ganon ang yung Kristiyano na may pagbabago na. Siya yung gumagawa ng aksyon. Yan. O kaya, ipag-pray mo siya. Ipag-pray mo siya na sana maliwanagan ang kanyang pag-iisip. Ayan. Kung noon, ikaw ay nagsusugal, nagsisigarilyo, umiinom ng alak, dapat ngayon, tanggalin mo na. Paano yung hindi nagbabago? Ayan. Dapat tanggalin mo na. Dapat may pagbabago na. Kumistil nga, kumistil. Ayan, dapat may pagbabago na sa iyong buhay para maipakita ang tunay na pagmamahal mo sa ating Panginoon. Sabagay kung minsan, lalo na yung mga baby, bata pa sa mga pananampalataya, hindi naman kaagad natatanggal ang mga makamundong gawain. Unti-unti na natatanggal yon. So, pero kung sinasabi mo matagal ka ng mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon,
at wala namang pagbabago sa buhay mo, ginagawa mo noon at hanggang ngayon, ganun pa rin, sulaso, ay isang patunay na di mahalaga o walang pagmamahal sa Diyos. Tama? Tama mga kapatid? So, para mapatunayan na mahal mo ang Diyos, dapat ngayon, na narinig mo, magbago ka na. Amen? So, amen po ba mga kapatid? Amen.